when you were in your 20s, what would you say was your biggest money mistake? Nako, sabi niya, sinulat niya eh. Savings is a habit. It's never about money. Parang, kung hindi ka marunong mag-ipon sa piso, hindi ka rin matututo mag-ipon kahit may 1 milyon ka. Sino sa inyo ang nanonood ang guilty na nung maliit ang kita mo, na pagkakasya minsan may sobra pa. Nung lumaki na kita mo, nagkulang na, nagkautang pa. Yeah. Sana naman tamaan yung mga taong nandito ngayon sa live. Diba? Parang in reality, Pati din yung Mga host. natitrigger. mga host. May mga natitrigger. hindi, totoo lang naman, di ba? The more you make, the more you spend eh. Yeah. Totoo. Dati hindi ka naman tumatravel eh. Yun nga eh. Ganun po talaga dito. Para po ma-trigger ang ating morning. Yes. So, guys, welcome to another episode of Triggered! At eto na nga, huwag na nating patagalin pa. We're very privileged to have such an esteemed guest. We have motivational speaker on money, mindset, and success, best-selling book author, at ang goal ay maging ipunaryo ang bawat Filipino, Mr. Chinky Tan! Thank you very much. Hello, everyone. Sean, Vince, and Thea. Yes po. Sir Chinky, Thank you. first question agad-agad. What triggered you today? This is something we ask all of our guests. It could be something small, something big, something happy or negative. Anong mga... Kayo, mag-example kayo, ganon. Yeah, pagising ko, may nanghinginan ng pera. Ayun, Yun, nakaka-trigger yun, di ba? talaga. Yung parang imagine mo, di Saan ba? po nag-chat po ba to? Or Ay, hindi, face to face. face to face? Anak mo ba yan? Anak mo Ay, ba hindi yan? naman, hindi naman. Oo, basta taong bahay. Alam na natin yan. Oo. Trigger ka talaga doon. Parang gising na gising ka eh. No? Yun ang bungad sa'yo, no? Oo. O kayo? Ako siguro paggising ko, na nalilate na ako. Okay, Yung okay. pag-check ko pa lang ng phone, sabi ko, shit, kailangan na umalis. Ganun. Trigger yung pagmamadali mo ba? Oo, na-trigger yung pagmamadali ko. Okay. Ako naman, wala, ito yung boses ko. Pagising ko, biglang ganiton siya. So doon ako na-trigger. I hate that. Yeah, parang getting kind of sick. So yun. Ako medyo, alam ko medyo nakalipas na to, pero na-feel ko pa rin yung trigger ko dun sa result ng Miss Universe. Ay! Ay! Ay. Mainit na Congratulations, Congratulations kay Miss Mr. Mexico. Tito na. Pero syempre, nakita naman yata ng taong bayan kung paano inilaban ni Atisa Manalo ang Pilipinas dun sa Yes. stage na yon. Sa lahat, from preliminary, swimsuit, evening gown, dun sa actual night ng coronation, up to yung Q&A, yung first question, lalong-lalo na yung second question na tinanong sila, paano nila gagamitin yung platform nila, parang ganyan. And siya yung naglatag ng advocacy niya with helping underprivileged children get the same opportunities as everyone else. Galing talaga. Ang galing. So I just, na-trigger lang ako doon. Kaya may comment nga ako dun eh. Opo. Yung friend ko, pinanood ulit yung gabi. Opo. Tinanong ko alam mo na yung resulta di ba? Ba't mo pa pinanood ulit? Kaya sagot niya, baka magbago daw resulta sa gabi. Opo, exactly. Ganyan din po ako. Parang baka nanaginip lang ako. Baka kasi parang hindi talaga ako makapaniwala. Pero, syempre, Ganyan din ako sa NBA eh. Ganun din. Nagpumusta eh. Pagpumusta ka. Hindi, feeling ko panalo talaga eh. Pusta talaga. Alam ko matitiran yung final shot eh. Sigurado ako eh. eto, bago tayo mag-move on sa chikahan, we have delicious food here from Kaori Tap Room. Thank you so much Thank you for so having much. us. So, Maraming salamat. ano yung food na to? Bangers and mash. Takaw tacos. Takaw tacos. Wow, I love it. And this Coco is mango cake. Coco mango cake. Should we get some muna? Sige, simulan na natin. Oo naman, tayo ha. Oo. Tanong ko nga kung props lang to eh. Hindi, Sir Chinky. Hindi. Never po naging props ang pagkain dito sa Triggered. Pero sandali lang, parang di yata tama.
Apat tayo, tatlo lang to eh. Ay, okay, Okay lang, po yan. Okay lang po. Okay lang. I'm gonna squeeze na yung lemon dito. Hindi, hatiin ko na lang para hating kapatid. Yan. Yan. Panoorin Sir niyo Chinky. din, Sir Chinky, yung show ko, Hating Kapatid. Biglang nag-pro. Monday to Saturday, Talaga? 2:30 p.m. po. Yun po yung title ng show. Totoo? namin. Oo, Opo, Hating Kapatid. serye sa Ganun din po, afternoon naghahati-hati prime. po kami ng mga Galing. pagkain doon, ganyan. Puro ganun ba yun? Naghahati lang kayo lahat. Galing. Hindi pinag-aawayan namin. The joke lang. Siguro, Sir Chinky, while we're eating, quick background lang po on like, kasi ako ang common idea ko sa mga tao na magaling talaga sa pera is, for some reason, ang iniisip ko, lumaki silang privilege. That they're used to the money. Oo, kasi iniisip ko yung family nila yung parents nila marunong sa pera, so nagabayan sila growing up. So, ibig sabihin, they come from money. Diba? So, kayo po ba, Sir Chinky, what got you into finance? Alam mo, one thing I've realized in life is sometimes, yung pain mo sa buhay, it will become your gain and other people's gain. Ako lumaki ako sa Tondo. Pero hindi ako lumaki sa farm, ha? Just want to make sure Okay lang. po, okay po. Hindi naman ganun. Oh, yung lumaki sa farm, nakulong na eh. Ay, rightfully so, rightfully Hindi, so. nung lumaki ako sa Tondo, na 12 years old ako noon nalugi negosyo ng father ko. Doon ako naka-experience ng talagang financial challenges. At mahirap maging mahirap. Ibang treatment sa'yo ng tao, ng kamag-anak mo pag wala kang pera. So, Sir Chinky, parang nanggaling po kayo sa stable, good income yung No, household hindi niyo. naman. Tapos, Hindi naman. Kasi nag-start din from wala eh. I can still remember 500 pesos lang yung upa ng bahay. Isang electric fan. From one electric fan to one TV. From one TV to one aircon. Yun nga, nanggaling na talaga from wala. Pero nagkaroon, bata pa ako noon eh. Wala ka kamuwang-muwang eh. Nung namulat na ako sa katotohanan sa buhay, doon pa kami nawalan. So, 12 years old ako noon. So, papasok school, walang Kami nga nagpauso ng OMAD. out of walang choice. Oo, walang choice. Yung 1 meal a day ka. Oo, ganun. 2 hours ka naglalakad minsan dahil wala ka pamasahe. Ganun. Opo. So, challenge talaga. So, meron po bang single moment in your life na masasabi niyo po that led you to pursuing financial literacy? Yan, yung nag-trigger talaga sa akin na to really do something about it is yung pagka sa party, kasi yung parang yung mga may kaya silang unang kakain. Yung mga wala, huli kayong kakain. Kaya pa maghugas. Parang nakaka-relate ka. Hindi, Alam ko yun eh. yun yung So parang I felt there was inequality. Baka mag-anak naman, di ba? Dapat you should be treated the same. Okay po. So because of those, parang namulat ako na mahirap pala maging mahirap. So I started my sales career when I was age 12. And nung nagbenta ako, first binenta ko toilet paper. Meron naman ako second realization. People you expect to buy will never buy from you. People you expect to support you will never support you. Yes. That is true. And then yung people you least expect to buy and support are the ones buying and supporting you. Yun. So to cut the long story short, from toilet paper, I sold pants, shoes, shirt. I hit my first million in my 20s. Yun. Pero huwag kayong pumalakpak. There was a price to pay. The price to pay, yun nga, I earned good money at a very young age. I never finished my formal degree. Kaya nga, medyo disadvantage yan. Pero, I can be proud naman nung nag-grade 6 ako. Ako naman ang pinakamatalino. Ako yung pinakauna at huling summa cum laude sa campus. Oh, alam mo bakit? Bakit po? Kasi 4 times ako nag-grade 6. Sumasampung taon. Sampung taon sa elementarya. Yun. Ayun. Well, ito Sir Jinky, since na-mention niyo na po yun nga, your 20s, since yung audience po talaga ng Trigger is primarily Around the that young same age. people, mga 18 to 35-year-olds, young professionals, ganyan. Ano po ba yung, when you were in your 20s, what would you say was your biggest money mistake? Nako, getting into something that I do not understand.
Yung bas nakikita ka lang, tapos hindi mo alam. Parang ka nag-drive ng sasakyan na hindi mo alam. Ano mangyari? Mababangga. That's exactly what happened. That's number one. Second thing that happened to me na money mistake, ang focus ko lang pera. Na-mindset kasi ako nung bata, ng mama ko, sabi ng mama ko, anak, lahat pwede kita, pasok. So mindset ko, konti kita dito, konti kita, para konti kita, pero alam mo nangyari? Konti lugi, konti lugi, konti lugi, grupo, laki lugi. I was a jack of all trades, master of none. So I was turning day into night, night into day. Wala. Pagod lang. Wala namang masyadong kita. Until one day, I found a mentor. Yung mentor ko, yun nga, taught me and told me, panay habol ka ng pera, wala nangyayari. So that's what I realized. The more I pursue money, the more money will run away from me. Sabi niya, you pursue your calling and purpose in life. Kung saan ka magaling, doon ka. So, yun ang ginawa ko. I pursued one thing that I'm really good at, which is sales during that time. And because of, nag-focus ako sa selling, doon ako talagang nag-excel. And then right now, yun, I'm focused naman. Yung ginagawa ko naman ngayon, yung mga personal mistakes, experience, and pain ko, sinishare ko naman sa mga kabataan at sa mga nag-uumpisa. Para ma-avoid na ba nila yung mga mistakes? Diba? And people always say experience is the best teacher. But I share the idea of learning from other people's mistakes and experiences is the best teacher. Diba? Prevention is better than cure. Exactly. Hindi, bakit mo pagdadaanan lahat ng pagkakamali? Diba? Like for example, alam mo yung lugar na yan, maraming nang-hold up, delikado. Ba't mo padadaanan yung iskinita na yun? Hindi, gusto ko ma-experience eh. Para malaman ko talaga. Diba? Labo mo kausap. So, yun yung parang hugot ko. So, I think ang masasabi po namin ay pwede po ba namin kayo maging mentor? Ay, pwede. Baka Sir Chingy, pwede nyo i-explain din kung ano difference ng coaching and mentorship. Yan. Una sa spelling. Di ba? Spelling. Tapos, yung mentoring kasi, it's just like yung Karate Kid eh. Transferring of one's technology and expertise to the other person. Wax in, wax out strategy yan eh. Paint up, paint down, di ba? Ano yan eh. Pero yung coaching, di ba, pag nasa laban na, sila nasa laban na, hindi na siya pwedeng, i-mentor. I-guide na lang niya, i-coach na lang niya yun. Di ba? So, ang coaching, it's more of bringing out the best in the person. Pero mentoring is teaching the techniques, the mindset, the strategies. So, I do believe, lahat tayo dapat may mentor tayo sa buhay. Like for example, kayo, artista kayo. Di ba, imagine mo kung walang nagme-mentor sa'yo. Yeah. Kanya-kanya lang. Di ba? Hindi maganda rehistro mo. Or if not naman, magiging masyado kang OA sa kasi gusto mo sumapaw, kumuha ka ng eksena. Pero kung may nagme-mentor sa'yo, sabihin sa'yo, huwag ka masyadong ganun. Medyo off ka, ganun. So at least, di ba, nag-guide ka. Sir, tanong ko lang din po, di ba sabi niyo po na you found like a mentor and that changed your mindset. How did that come about ba? Like, did you seek out mentorship or talagang may nakilala kayong tao and then this person took you under their wing? Magandang katanungan yan. That's a very intelligent question and you deserve an intelligent answer from an unintelligent person. Alam mo, we always tell this one eh. Marami kasi rin nagpapa-coach, nagpapa-mentor sa akin. There's a great saying, hindi ko lang alam kung sino nagsabi nun. The teacher will appear if the student is ready. Wala kang makikitang parang magaling. Sasabihin, ito, gusto ko nang turuan. Hindi magpipresenta yun. Dapat ang magpresenta, yung gusto. And then, paano malalaman na gusto mo talaga na magpa-mentor? Hindi ko makalimutan yung storya. Magaling kasi talaga siyang parang karate teacher. Gusto niya matuto mag-karate. Sabi niya, I only accept students who are really, yung talagang willing to do whatever it takes. Talagang desidido. Sabi niya, ako yun. O sige, kung gusto mo, kita tayo sa beach, 6:00 na umaga. So pagpunta ng beach, punta sila sa medyo malalim-lalim. Dilublob siya ng mga 10 seconds. O gusto mo pa bang magpa-mentor sa akin?
Yes. 20 seconds. Gusto mo pang magpa-mentor sa akin? 30 seconds. 1 minute yung last. Gusto mo pa bang ma-pedal sa... Hindi na. I want air. Di ba? Nung sinabi niya, if you want me to teach you, you have to parang desire just like you want air. That's the time I can teach you. Kasi minsan ang hirap eh. Di ba? Yung gusto, pero ikaw pa naghahabol. Oo, ikaw pa yung nagpo-push talaga. Oh, ikaw pa. Tapos kung yung gusto, tapos ikaw pa yung nagpa-follow up. Tapos tinatamad, ang dami excuses, late. I don't think that person is ready. Kasi student, paano malaman na student ay ready? Dapat siya ay fat. Hindi sa size ha, huwag kang titingin. Huwag kayo tumingin sa akin, walang bastusan. Then number 1 is focus. Kailangan focus ka. Yun yung problema natin eh. Masyado tayong maraming gustong gawin sa buhay. Kaya distracted, walang nagagawa. Ito. Di ba? Then A, available. You must make yourself available. Kailangan ng time. Di ba? Hindi yung pwedeng gusto mo, pero wala ka doon, di ka present. And T, teachable. Kailangan teachable ka. If you're not yet fat, you're not ready. So we need to get fat. We need to get that. Well, I'm in the process of doing so. Right now. Ito. Oh, how's the food, guys? Ay, nako, ito. fat. Hindi, ito, sobrang hindi ko lang alam, ha. Tatanong ko kay Cristo kung ano nilagay niya rito. Sarap talaga. Okay. Even the mashed Mash. potato, sobrang sarap. Okay. Yeah. Pretty good. Kayo, tacos. How's the tacos? Kami yung taco. It's good. It's good. Meron Fresh. siyang, hindi ko ma-pinpoint kung ano yung parang Filipino na ulam na nilalasahan ko dun sa Parang- filling. Kasi Meron parang diba? bagnet ata yung ano yun. Yung nasa loob. Hindi ko alam Parang kailangan ko baka- subukan yun Go. 4 yun, no? Kaya nga, pero di na bagnet ata to, boy. Ayan. Gusto mo ito? Fish na to, fish. Sarap. Fish na yan. I love fish Ah, tacos. ito, Ito, Sir Chinky. I think, sa Gen Z era na buo yung YOLO na phrase, di ba? Doon na-coin yung term na YOLO, you only live once, ganyan. So, para, ang common na conception about Gen Z is kami parang YOLO spenders compared sa ibang generations. And I think totoo naman dahil I think a lot of Gen Zs feel behind financially. Kayo po, I'm sure, marami kayo nakakasalamuhan na people of all ages, including Gen Z. Do you think that conception is real? And totoo po ba na parang yung Gen Zs are more behind financially? Or is that just pressure from social media or expectations from family? Alam mo, ngayon kasi dami ng label eh. Dati wala namang label eh. Boom. Di ba ngayon, di ba, ADHD? May label na gano'n. Ako siguro, ako yung OG ng ADHD. Kaya nga hindi ko natatapos yung school, may I go out ako eh. Hindi, kasi nagigets nyo ngayon, kasi ang dami na kasing way to discover. So, ako maybe you can say yes or no, kasi mas aware lang because of social media. Kasi dati, honestly, nung nasa Tondo ko, hindi ko naman alam na mahirap kami. Alam mo bakit? Lahat ng mga kalaro ko, pare-pareho kami, wala kami sense of comparison eh. Tama. Di ba? Pero nung pumasok na ako sa school, doon ko na sense na mahirap ko. Kasi naglalakad ako papunta ng school, yung ibang iba, may sasakyan eh. Sila may allowance, ako wala eh. Doon ako nagkaroon ng ano. Pero ngayon kasi, Lawak na ng point of comparison. exactly, no? kahit nasa probinsya ka, makikita mo sa social media, mahirap ka. Kasi aware na lahat eh. Ganon din siguro yung yung sinatawag na YOLO mentality. 'Di ba? You only live once. Dati kasi, parang perfect example niyan eh. Dating hindi mo nakikita kasi 'di ba nasa probinsya ka, walang nagfe-flex. Ano i-flex ng mga kasama mo sa probinsya? Wala rin sila. Opo. Pero ngayon, may nakikita ka na sa social media, kahit na may nagpe-flex. So, may sense of comparison eh. Yun yung sinasabi ko siguro sa mga kabataan ngayon siguro. Also for you guys, never ever compare yourself with others. There are only 2 negative things that will happen. Number 1, you'll be proud because mas okay ka, mas sikat ka, mas may pera ka.
Or number 2, you'll be sad, you'll be disappointed. Di ba? Kasi hindi ka ganun. Oo, kasi hindi ka ganun eh. Di ba? May mas sikat sa'yo eh. Ang importante niyan siguro, ang pinaka-best niyan, kung gusto mo talaga magkaroon ng fulfillment sa buhay mo, ang sense of comparison mo is not with others, but with yourself. Yeah. Compare yourself 5 years ago. Ikaw, 5 years ago. 5 years ago, I was in school. O yeah, kumikita ka ba? Hindi pa Oo, dati. ikaw, 5 years ago. 5 years ago, commercial model ako nun. O, pero inyo nga, ang kinikita mo, ang tagal-tagal pa bayaran. Oo. Ikaw, 5 years ago. Di ba? Yeah. But if you compare yourself now, compared to 5 years ago, ang layo na eh. Or number 2, there are days talaga na you will have bad days. Yes, definitely. Di ba? Ang encouragement ko sa inyo, if you have bad days, nalulungkot kayo, alam mo dapat mong gawin? Maghanap ka ng pulubi. Abutan mo ng 500. Makikita mo yung reaction ng pulubi. Di ba? Yung parang you will feel blessed na buti hindi ako yung pulubi. Ako yung, nagigets nyo? You have the ability to give 500 pesos. Yes, oo. Yeah, that is So you'll feel better eh, na may mga less fortunate people pala compared to me. So it's just a lack of perspective, I guess. Yeah. From Gen Z. So for you ba, Sir Chinky, yung comparison, yun na po ba yung parang financial habit or money behavior na yung pinaka-prevalent sa Gen Z? Or meron pa pong behavior that you see most often sa youth that hurts them in the long Yeah, run? actually, ito yung, pardon me for saying this, no, pero majority kasi of this generation are, we're born in an era na talagang everything so quick and fast. Diba? Diba, like for example, fast food, microwave, instant coffee, instant mami, lahat instant messaging. Not compared to our time, wala lahat nun eh. Di ba? Imagine mo, during that time, magpapadala ka ng mensahe. Ang tawag namin doon, Telegram. Telegram. Ngayon ang Telegram messaging app na. Oo. Na-instant na Oo, rin. yung Telegram na ano talaga, yung Thank you. per letra ang bayad. Oo. Per character. Oo. Per character. Iba talaga. Tapos, Kaya maraming man of few words. Few Ang time na yun. letters lang nga eh. Oo. kaya ngayon, parang feeling kasi ng which I cannot blame them, no? Na feeling nila lahat dapat instant. Diba, pati success, instant. Kaya mababa medyo yung tinatawag nating yung EQ. Alam niyo yung EQ? Emotional quotient. Hindi, yung diaper, yung kulay green sa ganun. Matiba yun. Ayun pala. Hindi. Akala ko nakapuntos na ako sa oral recitation eh. Sorry. Mali eh. Hindi, emotional quotient, yun nga. Yung, honestly, I just want to encourage you, no? Tibahin nyo yung yung dapat you have the ability to be corrected. Hindi yung masyado kang emo, nasabihan ka lang ng konti. Alam mo, pagka nasabihan ka lang konti, nag-iimo-imo ka na, wala na magsasabi sa'yo next time. Yun nga, masyado madami kasing sensitive na tao ngayon eh. Ay, Oo. wait lang. Sorry, Pang sorry. ibang ep yun. Pang Sorry, ibang, sorry. huwag ka Hindi, muna kasi mag-rant. yun nga, again, it's about labeling eh, di ba? Dami ng label. So, minsan, it's more confusing. So, work on your emotional quotient and then also, ito yung importante, work on your AQ. Ano yung AQ? Hindi ko na ito na alam. diaper. Hindi ko na alam. No, AQ stands for adversity quotient. Because the only thing that is permanent in this world is change. You cannot stop change. Right now, AI. Yeah. Di ba? Taking over everything. Yeah, whether we like it or not. I just came from a conference in New York. And I paid a lot of money to learn. In those 2 days, from all 12 speakers, hindi nawala yung topic ng AI. Sinabi nga nila if you don't want to innovate, you will evaporate. You do not change. You become extinct. Parang Nokia. Oh, yeah, exactly. Nokia, pager, Yeah. Kodak. Burberry. Diba? Burberry. Blackberry. Blackberry pala. Oo, Burberry. Yeah. Sala ng Burberry. Sorry, Blackberry pala. Pang may pera yung Burberry. Oo. Ito, Sir Chinky, going back to yung money matters with saving and budgeting naman. If
bawa yung mga young professionals po who are watching us right now na minimum wage or allowance pa lang, ano po ba yung, would you say, yung tamang ratio ng save, spend, and invest? Alam mo, pagdating doon sa mga ratio, hindi siya hindi siya applicable to all. Well, what do I mean? Like, for example, mag-uumpisa ka lang mag-lift ng weights. O sabihin ko sa'yo, umpisa ka 50 pounds, kaya mo? Hindi pa. Di ba? Ano kaya mo? Baka 5 pounds. Di ba? From 5 pounds, lumakas ka na, gawin mo 10. From 10, gawin mo 15. 15, gawin mo 20. Ganun din sa savings. Tsaka budgeting. Hindi mo pwede sabihin 10, 20, 70. Oo. Ngayon, para sa kanya, baka hindi niya kayang, lubog nga siya sa utang. Paano pa siya magta-10%? Baka pwede mo na 5%. O, pag 5, nakaluwag ng konti, gawin ng 10. Pag nakaluwag, gawin 50. Nagigets nyo? Opo. Ang importante kasi, it's not about the numbers. It's all about starting a habit. Lalo sa pag-iipon. It's never about money. Kasi kung titignan mo, liit ng ipon mo kasi maliit lang kita mo Pero Sir Chinky, ikaw, dun sa own experience mo or sa situation mo ngayon, like, how would you handle your finances pagdating sa investing, saving, tsaka ni isa? Spending. Ay, magandang question yan. Ito yung philosophy ko and mindset ko that can help you guys out. Kasi, siguro, sino sa inyo ang nanonood ang guilty na nung maliit ang kita mo, na pagkakasya minsan may sobra pa. Nung lumaki na kita mo, nagkulang na, nagkautang pa. Yeah. Sana naman tamaan yung mga taong nandito ngayon sa live. Diba? Parang in reality, Pati din yung Mga host. natitrigger. Pati mga host. May mga natitrigger. hindi, totoo lang naman, di ba? The more you make, the more you spend eh. Yeah. Totoo. Dati hindi ka naman tumatravel eh. Yun nga eh. Ngayon, nagbubok ka na. Yun nga eh, Diba? next year, 4 na yung trip ko eh. Di ba nagigets mo? Dati wala ka namang ganung gastusin eh. Di ba? So, parang ang philosophy ko doon, ito yung talagang that really helped me a lot. It's very simple but not easy. As your income increases, you don't immediately increase your standard of living and spending, but you increase your standard of saving and investing. Okay. So start tayo, numbers. 590. 5% savings, kaya? Kaya naman. 5% investing, kaya? 90% spending mo. Di ba? Let's put numbers. 20,000, 90%, 18,000 spending mo. 5%, 1,000 savings, 1,000 investing. Di ba? Pero nung nag-income ka ng increase, hindi na ng 590, 10, 10, 80, 10, 20, 70, 20, 20, 60, 20, 30, 50. So, 100K ka na ngayon per month. Formula mo na 20, 30, 50. Ano yung 50% ng 100K? 50. Oh, imagine mo from 18,000 to 50. Mas gumanda lifestyle mo. Lumaki pa rin naman. Pero hindi. Ito yung miracle. From 90%, naging 50. Kahit na bumaba ng 50, pero tumaas pa rin yung lifestyle mo. Pero alam mo, pinakamagandang good news, Vince, no? Opo. Ano yung 20% ng 100,000? 20K. Every month, may savings ka 20K. Ano yung 30% ng 100K? 30K. Oh, imagine mo. Every month, may pang-invest kang 30,000. Gumanda lifestyle mo, pero gumanda rin yung savings mo at saka investing. Kasi yun ang formula. Pag tumaas ang income mo, itaas mo yung savings and investing mo. Babaan mo yung spending mo. Pero, tataas pa rin yun. So, imagine mo, pag kumikita ka na ng 1 million isang buwan, Yung may 50%. may half a million ka pang enjoy na hindi mo mauubos yan. May 200,000 kang savings. 300K ka pang pang-invest. Ay, naku, pwede ka Yeah. buwan-buwan bumili ng lupa. Totoo naman. I think kasi with Gen Z, especially yun nga po na yung those with very limited income, the problem is, yun nga po, starting the habit. Kasi parang ang mindset is, pag medyo lumaki na yung kita ko, doon lang ako makakapag-start Same. na
mag-save or mag-invest. Pero tama nga po Binubudol mo yun ni na sarili mo pag ano. you have to start with what you have. Yeah. Yeah. Kasi kung lumaki na nga yung pera mo, pero wala kang na-build na habit of doing that budgeting, wala rin. Kung anong ginagawa mo dati nung maliit pa lang yung kita mo, ganun din yung magagawa mo sa when you Alam mo, come across. talking about that, I don't know if you have read the book called Atomic Habits. Yeah. James Clear. I attended his live session itong trip ko sa New York. Alam mo sinabi niya? Sinulat niya eh. Savings is a habit. It's never about money. Parang, kung hindi ka marunong mag-ipon sa piso, hindi ka rin matututo mag-ipon kahit may 1,000,000 ka. Kunyari, ganito, sa negosyo. Hindi ako makapag-umpisa kasi wala akong puhunan. Mm. So, ibig sabihin, pag nagkapuhunan ka, gagaling ka sa business? Hindi din. Hindi rin eh. Hindi ka marunong mag-umpisa nga sa maliit eh. Sa maliit ka mag-umpisa. So, Sir Chinky, bago po sa amin naman, katulad namin na yung income namin is not the same, not consistent monthly. At I'm sure marami ding iba dyan na yung mga content creators or Freelancer, freelance project-based, or yeah. mga racket-racket, ganyan. Paano po yung pwede nilang pag-manage sa pera nila? In the next episode of Trigger! Sa panahon ngayon, pag-iisa lang ang source ng income mo, delikado ka. Totoo. Parang madami talagang nahaharas with yung mga loaning apps na Yeah, nagsisend ng reminders sa, Yeah. meron pang mga threats, mga ganyan. So, bakit po ba sa tingin niyo naging normal na yung utang culture ngayon po? Ay, pag yan, nasira yan, may isang bike ka. Pag yan nawala, may invisible bike ka, magbabayad ka rin. Kung hindi natin kaya, mag-ipon ka, di ba? Para maging iyo talaga yan. Ako, sama na loob ko nung bata ako, pero nung nagkamalay na ako, naintindihan ko, ba't di ako pinahirap? Ano po masasabi niyo sa yung sinasabi nila na yung totoong negosyante daw magaling umutang eh? There are two ways for you to lose money. Or to be poor. Number one, the lack of financial education. May kasabihan, kung 4 ang kasama mong chismoso, pang-5 ka. Yes. Pag 4 ang kasama mong tomador, pang-5 ka.